sinamahan mo kami, Panginoon, sa iyo ng 2025, Panginoon. At ganoon din, Lord, sa 2026, Lord. Lord, kasama ka namin, hindi mo kami pababayaan, Panginoon. Lord, dalangin namin, Panginoon, ang kalakasan, kagalingan ng bawat isa, Panginoon. Na Lord, itinataas namin sa iyo, Panginoon, ang buhay namin, Panginoon. Hinihingi namin, Panginoon, ang kapatawaran ng aming mga kasalanan, Panginoon. Na Lord, patawarin mo kami, Panginoon, sa mga bagay, Panginoon, na hindi namin sinasadya, na sinadyaman namin, Panginoon, sa mga bibig, Panginoon, na aming nasasambit, Panginoon. Patawarin mo kami, Panginoon. Aming mga kahinaan, Lord God, na itinataas namin sa iyo, Panginoon. Patuloy ka, Panginoon, sa buhay namin, Panginoon. Hindi kami perfecto, Panginoon, pero Lord, sa iyo, Panginoon. Perfecto kami, Panginoon, na mamahalin mo kami, Panginoon, ng buo, Lord God. Salamat, Lord, na hindi mo kami pababayaan, Panginoon, ang aming mga mahal sa buhay, Panginoon. Yes, na patuloy, Panginoon, namin tinataas sa iyo, Panginoon. Dinadalangin namin sa iyo, Panginoon, ang bawat isa sa amin, Panginoon. Amen. Mula sa aming mga anak, Panginoon, mga mahal sa buhay, Panginoon, ang aming mga magulang, kapatid, Lord God, aming mga kaibigan, Panginoon, ay tinataas namin sa iyo, Panginoon. Ang buhay, Panginoon, ng aming pastor, Panginoon, na patuloy ka, Panginoon, sa buhay niya. Hallelujah. Manguna ka, Panginoon, sa kanya, Panginoon. Hallelujah. Kalakasan, kagalingan, Lord God, nakasama kanya, Panginoon, sa kanya paglilingkod sa iyo, Panginoon. Amen. Ang aming pastora, Lord, na kaagapay niya, Panginoon. Yes, O Lord, sa iyo, Panginoon, manghingi sila, Panginoon, ng kalakasan. I-survive mo sila, Panginoon, sa kanilang mga financial, Panginoon. Thank you, At God. Lord, sa kanila, Panginoon, na pinupuntahan at nilalakaran, Panginoon. Patuloy kang mag-ingat, Panginoon, at umabay sa bawat isang kanilang Amen. sasakyan. Pupuntahan, Panginoon, ang mga tao, Panginoon, na gagamitin mo, Panginoon. Nabuksan ang kanilang mga tahanan, Panginoon, Hallelujah. para sa pagligtas, Panginoon, sa pagpapanalo, Panginoon, ng bawat kaluluwa, Panginoon. Amen, Father. Kasama ka namin, Panginoon, ang bawat isa sa amin, Panginoon. Nahipuin mo ang aming mga puso't isipan, Panginoon. Yes, Jesus. Dumaloy ka, Panginoon, sa aming presensya, Panginoon. Magpresensya mo, Panginoon, lagi sa aming buhay, Panginoon. Amen. Magtitiwala kami, Panginoon. Ililigtas mo kami, Panginoon. At ang aming mga pangalan, Panginoon, na isulat mo, Panginoon, sa aklat ng buhay, Panginoon. Basbasan mo kami, Panginoon, ang iyong banal na dugo, Panginoon, ang aming mga mahal sa buhay, Panginoon. Ang aming mga tahanan, Panginoon, loob at labas ito, Panginoon, na i-bless mo kami, Panginoon, sa aming mga financial, Panginoon, ang aming mga kalakasan, kagalingan, Lord God, physically, mentally, emotionally, spiritually, Lord God. Palakasin mo kami, Panginoon. So, ituro mo sa amin, Panginoon, kung ano yung mga tama at nararapat at nais mo sa aming buhay, Panginoon. Amen, Lord God. Tulungan mo kami, Panginoon, na huwag kami magkamali, Panginoon. Hallelujah. Samahan mo kami, Panginoon. Yes, Jesus. Turuan mo kami, Panginoon, maging anak mo at maging mabuti sa iyo, Panginoon. Hindi lamang sa aming hindi lamang sa iyo, Panginoon, kundi, Panginoon, sa aming mga kapwa at mga mahal sa buhay. Salamat din, Lord, sa buhay ni Mama G, Panginoon. Amen. Lagi mo siyang ingatan, mahabang buhay, Panginoon, kaligayahan, Lord God, na tinataas namin sa iyo, Panginoon. Physically, Lord God, nakasama ka niya, Panginoon. Amen. Sa kanyang spiritual, Lord God, kalakasan, kagalingan, at kahabaan ng kanyang buhay, Panginoon. Kasama kanya, Panginoon, hanggang sa huli, Panginoon, ng kanyang buhay, Panginoon. Tinataas namin siya sa iyo, Panginoon, kasama kanyang mga mahal sa buhay, ang kanyang mga anak, apo, Panginoon, kapatid, Panginoon. Samahan mo siya, Panginoon, na lagi kami mag-iingat sa kanya, Panginoon. Salamat, Lord, sa buhay niya, Panginoon, na patuloy ka, Panginoon, na mangungusap, Panginoon, at gagamitin mo ang kanyang buhay. Amen, Lord. Salamat, Lord Hallelujah. God, na magkasama kami, Panginoon. Manguna ka sa buhay namin ng aming pastor na ikaw, Lord, Hallelujah. ang magtuturo sa kanya, Panginoon, ng kanyang salita, Panginoon. Na Lord, bigyan mo siya ng knowledge, wisdom, understanding, Amen, Panginoon. Lord God. Na Lord, gamitin namin sa aming buhay ang aming mga matututunan, Panginoon, hindi lamang, Panginoon, ngayon, kundi, Lord, sa pamumuhay namin. Ang aming mga puso at isipan na manahan sa iyo at magtiwala, Panginoon, na kasama ka namin. Amen, Lord. Salamat sa iyo, Panginoon, ay tinataas namin ang lahat sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Papurit pagsamba. Salamat po, Panginoon. In Jesus' name, Amen. Amen. Yes. Hallelujah. Praise God. Amen. Praise God. Praise God! So makakaupo na po tayo lahat, mga kapatid. Okay, magandang gabi po. Sino na po yung gutom na? Okay. Tatlong oras pa, tita. Tatlong oras pa. Hindi. Mabilis lang po ito, no? Opo. At thankful tayo dahil si tita nandito.
mga kamag-anak, mga kapatid pamilya. natin sa Velasquez families, Ay, sandali lang pala. sa mga partido din ni Tita Virgie, nandito po. Yan, mga kamag-anak, kaibigan. So, salamat po, no? Sa mga kapatid na nandito. Ganun ko na lang. Ayan, sa kaarawan ni Tita Virgie. Ngayon po ay mismong birthday ni Tita, no? Kaya napaka-bless po natin dahil nung January 1, Ispiras, nagkainan tayo. January 2, kainan na naman. Yan, no? So, ihanda nyo lang po yung tablet nyo sa BP, blood sugar. Ayan. So, yun mga kapatid, no? At higit sa lahat, yung panalangin sa Diyos. Napakahalaga po niyan, ano? Pasasalamat sa taong 2025, no? Bless tayo. Sino po ba rito yung pinagpala ng 2025? Amen. Hallelujah. Okay, no? So, yan. Si Tita Sen, nakita ko yung kamay, eh. Talagang taas, Tita, Ang no? dami ang mga bata. Bless Ang na bless. dami. Praise God. So, 2025 po, no? Talagang blessed tayo, no? At marami man tayong dinaan ng mga trials, mga na-encounter ng mga unnecessary situations. Pero sa loob ng 12 buwan, God is with us. Amen po ba, no? Amen. Sinamahan tayo ng Diyos. At mga kapatid, I believe, no? Sasamahan tayo ng dakilang Diyos sa 2026. Amen. Always. So, sino po rito yung nag-pray ng New Year, no? Hindi lang tumalon. Kailangan nag-pray tayo, no? Yes. Opo. At ano yung pinag-pray, Tita? Ano yung pinag-pray nyo ng 2026? Yung pag-apak. Yan, no? Ayan, so, pinag-pray nyo po yun. Yan. So, mahalaga, no? Yung pananalangin, ano? Napakahalaga po yan. Yung asawa ko nga, nagalit sa akin nung New Year's Eve, no? Kasi ba't hindi ka nag-pray? Hindi tayo nag-pray, no? Dahil hinabol namin yung alas 12, kaya lang hindi talaga namin mahabol, eh. Lumampas talaga, no? So, we are thankful dahil nagsabi ako sa Diyos na noong 2026 pag-apak na, Lord Jesus, we are asking, no, na paboran nyo kami ngayong taon, nawa ang inyong pangalan ay mag-glorify pa, no, sa buhay ng mga kapatid namin. Yun, mga kapatid, no? So, let us all stand po, tayo tayong lahat, sa pagbasa ng salita ng Diyos. Sa aklat po ng pahayag, sa 2 kabanata. Pakinggan nyo po, ang sinasabi po ng Biblia sa atin. Sabi po rito, sa talatang 17, Revelation o Apokalipsis, 2 kabanata, talatang 17. Ang sabi po rito, ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtagumpay ay bibigyan ko ng manang natatago. Siya'y bibigyan ko ng isang batong puti. At sa bato ay may nakasulat na isang bagong pangalan na walang nakakaalam kundi ang tumatanggap. Let us pray. Father, sa kaarawan ni Tita Virgie sa araw na ito, pagpalain niyo po Ama si Tita, continue to use her na maging daluyan ng inyong gospel at grace sa kanyang mga kaibigan, mga mahal sa buhay. Kayo, Ama, ang tumawag sa amin upang makilala ang pangalan ng inyong anak. Kaya, Ama, ito'y dakilang pribilehiyo na kami ay matawag niyong mga anak, mga tinubos, mga tinawag sa biyaya. Hindi niyo kami tinawag sa relihiyon. Tinawag niyo kami upang malaman namin ang inyong salita, upang kami ay makalakad sa liwanag ng inyong mabuting balita, upang kami magkaroon ng personal na relasyon kay Jesucristo na namatay dahil sa kasalanan ng sangkatauhan. Kaya Ama, hindi lang po isang bagay na tinatrato naming mahalaga ang pagtawag nyo. Ito'y dakilang pribilehiyo. Ito'y dakilang pagtawag. Ito'y supremo. Ito'y mataas na pagkakatawag na inyo pong itinawag sa amin. Kaya dakilang Ama, panalangin po namin ngayong gabi na sa mga kapatid po namin ngayon na hindi pa po nauunawaan ang pananampalataya na nakapagliligtas. Ama, buksan niyo ang kanilang puso sa katotohanan ng kaligtasan. Mahalaga po na sila din po ay maligtas.
kung paano kami inyong iniligtas, sila din po ay makasama namin. Kaya salamat ngayong gabi. Sa kaarawan ni Tita Ama, pagpalain niyo po siya, ang kanyang sangbahayan. 10 ng mga kapatid namin na nandito ngayon. Pagpalain niyo kaming lahat, at nawa po ang inyong salita ay dumating sa aming mga puso sa sandaling ito. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesucristo na aming tagapagligtas. Lahat po tayo magsabi ng Amen. Amen. Makakapulo po tayong lahat, mga kapatid. No? So hindi tayo magtatagal no? Kasi alam po, gutom na tayo. No? Pero alam niyo po, maganda kumain muna tayo ng salita ng Diyos. Amen po ba ron? So mga kapatid, may 3 bagay po na nais ko pong ibahagi ngayong gabi sa kaarawan ni Tita. Pero maganda po, no? By God's glory, no? Through God's glory. Siguro maganda awitan natin si Tita muna ng happy birthday. Okay po ba yan? Sige po, awitan natin si Tita. Itono nyo nga po. Baka yung tono kung mataas eh. Happy birthday to you. Ayan, pwede. Lord Jesus loves you. Yeah. Okay, awitan natin. Happy birthday to you. Mabilis. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. God bless po sa inyo. Happy birthday to you. Mas mabilis. Happy birthday to you. Lord Jesus loves you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, Tita. God bless po sa inyo. Yan. At mamaya yung age reveal, no? Kasi si Tita pabata ng pabata, hindi naman patanda. Yan. Alam niyo bang mga anak ng Diyos, no? Sabi nga po patanda man yung katawan natin, pero pabata ng pabata, no? Yung nasa loob natin, di ba? Kasi mga kapatid, may sinabi ang Bible sa atin, no? 3 bagay po, no? Na dapat nating maunawaan ngayong 2026. Alam niyo ho ba, no? Yung 26 ay numero na hindi lang basta-basta sa Biblia. So, gusto ko pong magbasa ng isang 2:6 sa Bible, no? Talatang 26. Pakinggan nyo to sa Genesis 1. Ito po yung nakasulat sa 26, no? Pakinggan nyo po ang sabi. Ito ang sabi ng Bible nakalagay. Sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis. At siya'y magkakaroon ng kapangyarihan sa lahat ng kinapal. Verse 26 yun. Nabasa niyo po, no? So, mga kapatid, no, ang 26 po ay tungkol sa Diyos. Amen po ba, no? Sabi nga ng Bible, sa verse 26, nilikha ng Diyos ang tao sa kanyang wangis, no? Gusto ng Diyos, ipakilala ang kanyang sarili sa pamamagitan ng sangkatauhan na kanyang nilalang. Kaya mga kapatid, no, ang taong ito, gusto ko po na ideklara na ang taong ito ay taon ng Diyos. Amen po ba? No? Dahil ang 2026 ay nagpapakita po sa atin na sa talatang 26, God created man in His image. Kaya mga kapatid, ang nais ko po nung makita natin ang Diyos sa taong ito. Amen po ba? Yung kanyang katapatan. Amen po ba? Yung kanyang pag-ibig. Yung kanyang biyaya sa buhay po natin. No? Isentro natin sa Diyos ang pananampalataya natin. Amen po ba ron? Ano? Huwag sa relihiyon. Kasi mga kapatid, marami ng relihiyon sa mundo. Marami ng relihiyon sa bansang ito, no? Pero sabi nga ng Bible sa atin, kung kilala natin ang Diyos, mga kapatid, no, lalalim ang ating unawa sa kahulugan ng religion. 3 bagay po ang nais nating ibahagi ngayong gabi, no? Ang sabi ng Biblia sa atin, pakinggan natin ang sinasabi ng Holy Spirit. Amen po ba? So, may panawagan ang Diyos sa mga iglesia, no? Ang sabi dito ng tinig ng Panginoong Jesucristo, makinig ang mga nasa church. So, ano man po ang ating church? Roman Catholic, may iba sa atin na sa mga born again na. Pero, ang sabi ng Bible sa atin, makinig ang mga nasa church. At ano yung dapat nating mapakinggan sa Diyos? Ang sabi ng Bible dito, nakasulat, kung may pakinig tayo, pakinggan natin ang sinasabi ng Holy Spirit sa mga churches. At ang sabi rito, ang magtagumpay. Sabihin nyo nga mga kapatid, overcome it. Sabihin nyo nga po. Yan, no? Sa Tagalog, ang ibig sabihin po, ang magtagumpay. So, pag sinabi pong tagumpay, anong kahulugan sa inyo mga kapatid? Pag sinabing nagtagumpay, ano pong ibig sabihin? Pag sinabing victorious, di ba? Ano po, Tito? Nanalo. Tama, no?
may nanalo. Tama ho ba, no? Meron kang bagay na kung saan nalampasan mo, no? Meron kang dapat ma-accomplish at na-accomplish mo yon. So ang tawag doon, victory. Pag nakatapos kayo ng pag-aaral, sinasabi natin, victorious tayo. Tama ho ba? Pag meron tayong narating, sinasabi natin, victorious tayo. So, mga kapatid sa Bible, inuulit to, no? Ang magtagumpay. Ibig sabihin po, ang buhay Kristiyano, kailangan pala, bago tayo umuwi sa langit, ay kailangan muna natin dito sa lupa, may tagumpay tayong ginawa. Amen po ba ron, no? So, pastor, anong tagumpay ba yun? Karera ba yan? Kailangan ko bang sumama sa Olympics? Hindi po, no? Ibig sabihin po, yung pananampalataya na nasa atin. Amen po ba, no? Kasi mga kapatid, alam ng Diyos na bilang tao, dadaanan natin yung mga pagsubok sa mundo. Amen po ba? Mga trials. Alam niyo ba, no, kakambal ng tao ang trials, no? Hindi natin maiiwasan yan. Pero ang gusto ng Diyos, magtagumpay tayo. Amen po ba? At ang sabi ng Bible, nakasulat po, no, na hindi natin kaya sa sarili natin magtagumpay. Hindi natin kaya. No? Sabi na ng Bible sa atin, it's only by grace. No? Biyaya lang ng Diyos ang kailangan natin para magtagumpay po tayo. Alam po natin sa sarili natin mahirap po, no? Kasi kahit tayong tao, mahina rin tayo no? Di ba sinasabi natin, malakas ako! Pero tingnan nyo po, no? In reality, mahina tayo. Nakikinig po? Di ba, no? Minsan sinasabi natin, Pastor, gamitan natin ng willpower, kaya natin yan, no? Kaya lang minsan dumarating yung panahon na hindi natin kaya, no? Tayo po ay nanglulupaypay. May panahon ba sa buhay natin, ganyan tayo mga kapatid, no? Napapagod, matindi yung ating burden, di ba? Nabibigatan tayo. Pero alam niyo po, ang sabi ng Bible sa atin, may pangako, no? Ang Diyos sa atin. Ano yung pangako ng Diyos? May sinabi ang Diyos, no? Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, ang magtagumpay. At ang sabi ng Panginoon, ako ang bahala sa inyo. Nung may sinabing talata ang Panginoong Jesucristo sa atin, nais ko mga kapatid, no, na bigyan ng pansin yung Romans chapter 8, tingnan nyo to. Okay, Romans chapter 8, no? Paano ba tayo magtatagumpay? Itong nakasulat sa lahat ng ating panalangin at hinihingi sa Diyos. Romans 8, gusto ko mga kapatid basahin sa inyo to, mahalaga to. Sabi nito ng Romans 8, verse 36, gaya ng nasusulat, dahil sa inyo, kami pinapatay sa buong araw. Kami ay kabilang sa mga tupa na papatayin. Hindi, kundi sa lahat ng mga bagay na ito, tayo ay higit pa sa mga mapagtagumpay, sa pamamagitan niya na sa atin ay umibig. May tanong po ako, ano po ba ang tagumpay sa mga Kristiyano, no? Ayon sa ating binasa. No, paano natin masasabi na ngayon ay tagumpay na tayo, no? Halimbawa ganito, wala pa tayong na-achieve, wala tayong nararating, pero ano yung bagay na nabasa natin na tagumpay na tayo kapag nasa atin? Alam niyo kung ano, mga kapatid, no? Mababasa natin, tama mahal, ang nakalagay sa Bible, kapag nasa isang tao ang pag-ibig ng Diyos. Amen po ba, no? Kung ikaw ay mahal ng Diyos, pwede mo masabi ngayon, tagumpay ako. Amen. Mga kapatid, no? Ang sabi ng Bible, hindi tayo ang unang umibig sa Diyos. Ang sabi ng Biblia, Diyos ang unang umibig sa atin. So mga kapatid mo, hindi totoo yung sinasabi ng iba na ako ang unang umibig sa Diyos. Hindi totoo yun, no? Kasi sa ating puso, alam natin na hindi natin kaiibigin ng Diyos Kasi sabi nga ng Bible sa atin, ang kalikasan ng tao ay selfish. Makasarili ang tao, no? Kasi bakit? Kasi may kasalanan sa puso natin, no? Aminin natin yan, no? Kailangan mga kapatid, no? Alam natin yan sa puso natin na ang pag-ibig sa Diyos hindi natin kaya. Pero kaya natin dahil may unang umibig sa atin. At sino po yun? Ang Diyos, no? Kaya ang sabi ng Bible, kung ang pag-ibig ng Diyos ay nasa atin, ano ang sabi ni Pablo? Higit pa tayo sa nagtagumpay. Kaya mga kapatid, itong tanong, ang Diyos ba nasa atin No? Nararamdaman ba natin yung pag-ibig ng Diyos? So mahalaga mga kapatid, no? Nararamdaman natin, no? At hindi lang ito pakiramdam, no? Ito po ay by faith. Amen po ba, no? Pananampalataya. Gusto ng Diyos kasi sumasampalataya tayo sa kanyang sinasabi. Kaya, mga kapatid, no? May mga kapatid tayo ako, no? Part ako, at ang iba din sa atin, ano? Hanggang ngayon, ako, may mga pagsubok pa rin sa family, hindi nawawala. Tama ba mga kapatid, di ba? Nandyan
Pero alam niyo ba yung pinanghahawakan natin kung ano, no? Kung ang pag-ibig ng Diyos ay nasa akin, higit pa ako sa nagtagumpay. Amen po ba ron? So mga kapatid, ang pag-ibig ng Diyos, ang kinin natin, amen po ba? No? Ang kinin natin ngayong 2026. No, ang Diyos nag-o-offer ng love sa akin, tanggapin natin, amen po ba, no? Buksan natin yung puso natin sa kanyang puso. No, magkaroon tayo ng intimacy sa Diyos. Mga kapatid, alam niyo ba ibig sabihin ng intimacy? Di ba sa mag-asawa yon? Pero alam niyo ba yung intimacy may spiritual? Di ba, no? Kung kayo, may mga asawa kayo sa physical at may intimacy kayo, mga kapatid, magkaroon naman tayo ng intimacy sa Diyos. Di ba, no? Spiritual. Di ba, mga kapatid, no? Magkaroon kayo ng lalim ng ugnayan. Ganun ang Diyos, mga kapatid, no? Gusto niya ng intimacy sa spiritual. No? May connection tayo sa Kanya. Kaya alam niyo po yung nangyayari sa atin sa physical, may spiritual yan na equivalent. No? Kaya nga ang gusto ng Diyos, relasyon. No? Meron tayong ugnayan sa Kanya. Kaya mga kapatid, ang tanong, may relasyon ba tayo kay Jesus Christ? Mahalaga yan, ano? May relasyon tayo sa Kanya. Sabi nga po, kung may religion tayo pero wala tayong relasyon sa Kanya, failure yun. Di ba? Ang kailangan natin, ang source ng faith, the Lord Jesus Christ. So mga kapatid, tatlong bagay, no? Anong sabi ng Bible sa atin? Balikan natin, ano? Yung sinasabi po ng pahayag. Ang sabi rito, ang magtagumpay, bibigyan ko ng manang natatago. Paano pa tayo magtatagumpay? Kung nasa atin ang ano po, pag-ibig nino ng Diyos, no? So ang sabi ng Bible, kung nasa atin yan, anong sabi dito? Bibigyan ko kayo ng manang natatago. Sabihin nyo nga mga kapatid, hidden mana. Yan, so, siguro, sino na rito yung pamilyar sa mana? Pamilyar mo ba kayo sa mana? Hindi yung binibigay pag may namamatay. No? Hindi yun ang ibig sabihin ng mana. Yung mana po, ito yung tinapay na binibigay ng Diyos noong panahon Israel ay nasa disyerto. No? Mababasa nyo sa Bible, nang magutom ang Israel, binigyan sila ng Diyos ng mana. Parang maliliit na tinapay yon. So, para sila ay makasurvive sa disyerto. May tanong ako, ano ba kailangan ng tao? Tinapay o salita ng Diyos? Ulitin natin, ano kailangan ng tao? Tinapay o salita ng Diyos? Okay. Sa physical, kailangan natin ng tinapay. Tama ko ba? No? Pero sa spiritual, ano kailangan natin? Tama, no? So mga kapatid, ang mana, ang ibig sabihin ng mana dito, salita ng Diyos. Word of God. Sabihin nyo nga mga kapatid, word. Isa pa po, word. Ibig sabihin, ano sa Tagalog ang word? Salita, no? Ano sa Griego? Ano sa Griego ang salita? Logos. Di ba, no? So, ibig sabihin mga kapatid, logos, ibig sabihin salita, di ba? Yung ano ng Diyos, yung kanyang tinig, no? Pinaparinig niya sa atin. So, mga kapatid, tandaan niyo po sabi ng Bible sa atin, bibigyan ko kayo ng manang natatago. Ibig sabihin po, may sinasabi ang Diyos sa atin personal, no? Kasi yung salita mismo ang sabi, natatago. So, parang ganito, naririnig niyo ba yung tinig ko? Okay. Pero alam niyo no, ginagamit ng Diyos yung tinig ko para may sabihin sa inyo personal. Amen po ba? So, lahat tayo na nakikinig dito, iba-iba yung perception natin, no? May iba't iba tayong interpretasyon sa bawat salita ni Pastor Jan na lumalabas. May iba sa atin baka hindi nakaka-relate. May iba naman, iba yung dating niya sa sinasabi ko, no? Lahat tayo may kanya-kanyang unawa sa naririnig nating boses. Tama ho ba? So mga kapatid, ganito ang Diyos Pag ang Diyos nagsasalita sa maramihan, nagsasalita din siya ng isang sikreto sa bawat isa sa atin. Amen po ba, no? May sinasabi siya sa bawat isa sa atin na sikreto. Ganun ang Diyos, ganun ang Holy Spirit mangusap, no? Kasi alam ng Diyos kung ano yung kabigatan natin, alam niya kung ano yung kailangan natin. Kaya may sinasabi rito, may nakasulat, yung manang natatago ibibigay ko sa inyo. Kaya mga kapatid, ako naniniwala ako, no, na pag nasa church tayo, ang una nating dapat habulin, alam niyo kung ano? Kung ano yung salita ng Diyos particular sa atin. Amen po ba, no? Ano yung kanyang gustong sabihin sa atin? Mga kapatid, huwag tayong pupunta lang sa church para mahingin sa Diyos. Tama ko ba? Ang hingin natin sa Diyos, kung ano yung gusto niyang ibigay sa atin. Amen po ba, no? Kasi may mga bagay tayong hinihingi na Pero, sinabi na ba natin sa Diyos to? Lord, nandito ako sa church. Ang totoo niyan, hindi ako hihingi ng personal kung ano yung kailangan kong hingin sa inyo. Mayroon po akong itatanong.
Gusto ko po, Lord, kung may ibibigay kayo sa akin, meron po ba? Kung mayroon po, Lord, ibigay niyo po. Gusto ko yan, no? Kasi mga kapatid, ang Diyos kasi may gustong ibigay sa atin. Kaya ginamit ang Bible ng salita na manang natatago. Meron siyang ibibigay sa atin. May tanong ako sa inyo. Ano po ba ang plano niyo sa 2026? Sige po. Sino narito yung may plano sa 2026? Kung ano gagawin niya sa buhay niya? Meron mo ba? Ako, Mal, tanungin mo ako. Parang wala eh. No? Pero may nakikita ako na kailangan gawin. No? At mga kapatid, ang sabi ko sa Panginoon na nag-pray ako, Lord Jesus, i-redirect niyo ako sa taong to. No? Ano yung nais niyong gawin ko, gagawin ko. Kaya mga kapatid, sino po rito yung may plano sa 2026? Sa buhay niya. Tita, meron kayo? Tito, meron ka? Mabuti. No? Sabihin natin kay Lord, Lord, kung ano yung nais niyo kong mangyari ngayong taon, ipahayag niyo sa akin. Amen mo ba ron? Ipahayag niyo po. Pangunahan niyo ako, no? Hindi ako hakbang hanggat hindi kayo nasa unahan ko. Amen mo ba ron, no? Ganun mga kapatid, no? Ngayon pa lang kung ganun ang ating attitude, ngayon pa lang blessed na tayo. Amen mo ba, no? Kasi ako, I believe, dadalhin ka ng Diyos sa katagumpayan, no? Dadalhin ka niya sa pamatayan niya, hindi sa'yo. Kaya, unang bagay na mahalaga sa ngayong 2026, sa kaarawan ni Tita Virgie, ang sabi ng Bible, may salita siya na partikular para sa'yo. Pakinggan natin. Amen po ba? Ikalawang bagay, ito ang sabi ng Bible, no? Ang sabi rito, at siya'y bibigyan ko ng isang batong puti. Sino rito yung nanonood ng Darna? Okay, ano yung ginagawa para maging Darna? Si Narda. Opo. Sino rito yung may kilalang naging artistang Darna na hindi ko kilala? Meron mo ba? Okay. Di ba mga kapatid sa pelikula, si Batong Puti yung tinitake, no? Alam niyo po, bago pa dumating yung karakter na Darna, sa Biblia po, may batong puti sinasabi ang Biblia na inilalaan ang Diyos sa kanyang mga anak, no? Yung salitang bato, ano ibig sabihin sa palagay niyo? Si Pedro, tinawag, ano ibig sabihin ng pangalang Pedro? Rock. Di ba, no? Pero dito, no, sa salitang ginamit ng Panginoong Jesucristo sa atin, ito isang maliit na bato, hindi siya malaki, no? Sabi rito, ito nakasulat, bibigyan ko ng isang puting bato. May tanong ako, yung kulay puti, anong sinisimbolo sa Biblia? Pag sinabing white, tita, ano? Tama, no? Kasakdalan, tama, no? Kalinisan. So, mga kapatid, alam niyo po, sa Bible, tinawag tayo, no, na mga batong buhay. Alam niyo po ba, no, na ang mga Christians, tinawag tayo ng mga living stones. So, ibig sabihin yung batong tinatawag dito na puti na ibibigay, identity natin. Amen po ba ron, no? Ibig sabihin po, mayroon tayong identity. Pagkakakilanlan. So, meron ba kayong ID dyan? Okay. Sa langit, mga kapatid, no, meron tayong batong puti. Yung identity natin kung sino tayo. Kasi, kilala tayo ng Diyos kung sino tayo. Amen po ba ron, no? Kilala tayo ng Diyos. Mga kapatid, hindi ka man kilala dito sa mundo, pero kilala ka ng Diyos kung ikaw ay anak niya. Ang sabi rito, may nakasulat, bibigyan ko siya ng batong puti, at sa bato, ang sabi, may nakasulat na isang bagong pangalan. Okay, bagong pangalan. Sabihin nyo nga mga kapatid, bagong pangalan. Bagong pangalan. Okay. Alam niyo ho ba pag na-born again ng tao, may bagong pangalan? Amen po ba? Okay, isang example lang, si Jacob. Si Jacob, nakipagbuno sa Diyos sa Biblia, no? Sabi ng Bible, isa ito sa mga larawan ng Biblia, no, na mahirap unawain sa mga bumabasa, no? Bakit may tao na nakipag-wrestling sa Diyos? At ang sabi ng Biblia, nang magbubuhang liwayway na, itong anghel, nang ang Diyos ay nasa katawang anghel at binubuno, nire-wrestling ni Jacob, hindi niya binitawan ang anghel na ito na nasa katawang anghel, pero totoo, Diyos yun, no, na nakasama ni Jacob. Sabi ng Bible, hindi binitawan ni Jacob hanggang magmamadaling araw. And then, ang sabi ng Panginoon sa kanya, bitawan mo na ako kasi mag-uumaga na. Ang sabi ni Jacob, hindi kita bibitawan hanggat hindi mo ako pinagpapala. Amen ba? So mga kapatid, sabi ni Jacob, bibitawan lang kita kung pagpapalain mo ako. And then, ano ang sabi ng tinig? Anong sabi ng anghel sa kanya? Ang sabi, anong pangalan mo? Anong sinabi ni Jacob? Jacob. Alam niyo bang ibig sabihin ng Jacob na pangalan? Alam niyo bang ibig sabihin ng Jacob?
Ibig sabihin po ng Jacob, mandarambong, madaya. Di ba, no? Ibig sabihin po, mahilig pumapel para mandaya. Pangit ba yung pangalan? Okay, no? So, pero magandang pakinggan Jacob, no? Ang sabi ng Panginoon sa kanya, itong mga kapatid ang sabi, ngayon, anong sabi? Hindi ka na Jacob. Pero pangalan mo pa rin yan, ha? Pwede kang tawagin Jacob, pero sabi ng Panginoon, hindi ka na Jacob ang itatawag sa'yo. Ang sabi, tatawagin kitang Israel. Matindi ba? No? Binago ng Panginoon yung pangalan ni Jacob. Mula sa pagiging madaya, ang sabi ng Panginoon, ikaw ay prinsipe ko. Di ba, no? Dahil ikaw ay nagtagumpay sa Diyos at sa tao. Amen mo ba? So mga kapatid, naiba pa yung pangalan ni Jacob? Naiba. No? Ano ng pangalan niya? Israel. Kaya mga kapatid, doon galing ang bansang Israel. No? Kay Jacob, isang tao na nagtagumpay sa pakikipagbuno niya sa Diyos. May tanong ako sa inyo. Anong pangalan niyo? Pakibanggit yung pangalan. Anong pangalan niyo? Pakibanggit yung pangalan niyo in particular. Okay. Alam niyo po, kung may pangalan kayo sa lupa, no? Hoping, pag sa oras na ito, o kaya sa taong ito, nakipagbuno kayo sa Diyos, at narinig niyo yung tinig niya, at sabihin niyo lang kay Lord Jesus, Panginoon, i-bless niyo ako. No? Dumito ka sa puso ko. May maririnig kang tinig. Baka sabihin ni Lord sa'yo, bibigyan kita ng bagong identity. Amen mo ba ron, no? Bagong pangalan, mga kapatid. Sabi ng Panginoon, hindi ka na solidad. Di ba, no? Ang pangalan mo ay, hindi ko alam kasi si Lord na nakakaalam kung ano yung pangalan niya para sa'yo. Di ba, no? Kaya mga kapatid, kung ano man yung pangalan na yan, tanggapin nyo. Amen mo ba? Ngayong taon na to, no? Virginia, tita, may pangalan kayo sa lupa, no? Ako, I'm sure may bagong pangalan si Lord sa inyo. Bagong pangalan, no? Kaya, bagong identity yan. Kaya sabi ng Bible, ang sino mang nakikristo, bago na siyang nilalang. Hindi ka lang bagong nilalang, may bago kang pangalan. Amen mo ba? Mga kapatid, pangatong bagay, no? Sa kaarawan ni tita, ngayong gabi, ang sabi ng Biblia, itong bagong pangalan na ito, walang nakakaalam, kundi ang tumanggap. Kaya mga kapatid, no, biyaya pala ang bagong identity. Amen po ba, no? Blessing. Para yung blessing na nasa atin, ma-bless din ang iba. Ang blessing po ba tinatago lang? Okay. Anong dapat gawin pag tayo ay blessed? Tama, no? Kaya, di ba, pag natatapos ang taon, share the blessing tayo, tama? Mas mag-bless pa tayo sa January, no? Umpisa ng buwan na to. Amen po ba, mga kapatid, no? Maging, sabi nga po ang prosperity dumarating sa mga taong bukas ang kamay, no? Kaya ang sabi ng Bible, ang tumanggap ng biyaya ng Panginoon, malalaman niya yan sa kanyang sarili. Di ba sabi, malalaman mo yan dahil tatanggapin mo yung biyaya ko galing sa akin, sabi ng Panginoon. Magandang gabi po sa ating lahat. Pagpalain kayo sa kaarawan ni tita ngayon. Pray tayo mga kapatid, tayong lahat. Manalangin tayo. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang pangalan. Let us pray. Diyos ni Israel, Diyos ng Panginoong Jesucristo, Diyos na tunay na may lalang sa amin. Ama, nandito kami and we are celebrating the birthday of your daughter, isa sa inyong mga servants na tinawag Ama, si Tita Virgie. Ama, salamat sa naging buhay niya sa mundong ito, na patuloy niyo po siyang ginagamit magmula nang siya'y tawagin niyo upang makilala niya kayo. Upang ang biyaya ng inyong salita ay dumaloy hindi lamang sa kanya, kundi sa kanyang mga pamilya, mga mahal sa buhay, mga kaibigan. Ama, si Tita po pagpalain yung patuloy. Gamitin niyo siyang patuloy sa taong ito. At ang lahat ng mga kapatid, Ama, na nandito ngayon. Ama, salamat dahil sa celebration na ito, ang sentro ay kayo. Dahil sa inyong faithfulness kay Tita at sa inyong faithfulness sa bawat isa sa amin. Ama, nawa, sa gabing ito, tumawag kayo ng mga tao na bibigyan nyo ng bagong identity. Bagong pangalan.
Dahil Ama, ang taong ito, naniniwala kami, nakasentro sa inyong pangalan. Nakasentro sa inyong salita. Kaya Ama, pagpalain niyo ang 2026 na ito, pagpalain niyo ang mga kapatid na nagmamahal sa inyo. Pagpalain niyo po ang aming umpisa ng buwan, January. Salamat po sa inyong pagpapala. Gabayan niyo kami, samahan niyo kami. Ito ang aming panalangin, dakilang Ama. Hinihiling namin ang inyong pagpapala ngayong gabi sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo. Lahat po tayo magsabi ng Amen. God bless mga kapatid. God bless us. Happy birthday kay Tita. Sa atin pong pagkakaloob, sa gabi nito, awitin po natin yung awit po natin. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Sige po, upo muna tayong lahat. Habang tayo po'y nagkakaloob. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all those things shall be added unto you. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all those things shall be added unto you. Hallelujah, hallelujah. Tumayo po tayo mga kapatid sa ating pangwakas na panalangin. Ama, ang mga kapatid po ipalakasin nyo sa taong ito na ito ay taon ng pagpapala. At Ama, kasangkapanin nyo kaming lahat upang maideklara pa namin ang kadakilaan nyo sa mga taong hindi pa nakakarinig. Marinig nila sa taong ito ang mabuting balita. Ama, samahan nyo kami, pagpalain nyo si Tita at ang bawat kapatid na nandito ngayon sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo sa kanyang muling pagbabalik. Amen, amen, at amen. 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 Happy birthday to you. One more time. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Thank you, Lord. Thank you, lahat. Happy birthday. Ano ba yun? Ano ba yun? God bless you. Happy birthday po kay Tita G. Siya pag aming birthday celebrant, aming tita. Happy birthday.